ating kapitan. Barangay Chupaco, sa kanto ng Kanto Tinyo. Magkaisa tayo dito sa ating kapitan. Kap ninyo para sa kaunlaran at kasaganaan. Para tayo makaraos sa pangkinabukasan. Lalo na yung mga kapugian. Tandaan ninyo, 20-20 lang. Kap ninyo, Barsaga, youth ang ina mo. Sa Barangay Chupaco, kanto ng Kanto Tinyo, mayroon tayong kapamilya, dabarkads at kapuso. Kap ninyo, Barsaga, Sasok, Media yan, Reyna. Napakasimpli't mahinhin, hindi marunong magmura. Kasangga ng kabataan na malaki ang inaharap, lalo na yung mga pogi, yan ang kanyang hinahanap. Tutulungan ni Kap ninyo sa ginhawa at sa hirap upang kanilang maabot pinapangarap na ulap. Mga senior citizen, Kap ninyo'y kaagapay. Kap ninyo hindi niya type yung mga pangit at jutay. Kap ninyo ay malambing, mabait at mapagbigay. Kapag ya'y napasubo, lahat sa'yo'y ibibigay. Kap ninyo ang ating iboto. Kap ninyo, inaapi. Kap ninyo, kasangga mo. Kap ninyo ay kalaban ng tiwali sa gobyerno. At kasangga naman po ng mga inaabuso. Kap ninyo'y walang takot magsalita kahit sino. Kung ika'y mapangapi, sa posisyon ay abuso. Kap ninyo ilalabas kung ano ang totoo upang maiwasan ang mga panluloko ng tao. Kay Kap ninyo marami ang sumusuporta. Tumutulong kay Kap ninyo, maganda rin ng hadika. Ang totohanan ay ilalabas, sinong buwaya at masiba, sinong tunay na kakampi at kalaban nitong bansa. Kap ninyo'y tumutulong sa mga nangangailangan, mga taong kapuspalad. Si Kap ninyo ang sandigan, school supply at mga wheelchair, may sponsor yan everywhere. Basta tulong kailangan, tawagan mo and he'll be there. Kap ninyo ang ating iboto. Kap ninyo, inaapi. Kap ninyo, kasangga mo. Kap ninyo ay kalaban ng tiwali sa gobyerno. At kasangga naman po ng mga inaabuso. Kap ninyo ang ating iboto. Kap ninyo, inaapi. Kap ninyo, kasangga mo. Kap ninyo ay kalaban ng tiwali sa gobyerno. At kasangga naman po ng mga inaabuso. Si kapitan ninyo ay mabuting kaibigan. Kapag yan ay kasangga mo, ay huwag ka nang kabahan. Ipagtatanggol ka niya kahit kailan, kahit saan. Ang mga kaaway mo'y ituturing niyang kalaban. Si Kap ninyo'y mabait, mapagmahal na tao. May tunong at may galing, may tapang na prinsipyo. Kap ninyo, Barsaga, minsan long hair, minsa'y kalbo. Pero di nagbabago ang busilak niyang puso. Kap ninyo, Barsaga, mabuhay hanggat gusto mo. Ang mabuting hangarin, Kap ninyo, ituloy mo. Tirahin mong mga loko, bakbakin mong mga abuso. Bigyan mo ng isang malutong na ingnan nyo. Kap ninyo ang ating iboto. Kap ninyo, inaapi. Kap ninyo, kasangga mo. Kap ninyo ay kalaban ng tiwali sa gobyerno. At kasangga naman po ng mga inaabuso. Kap ninyo ang ating iboto. Kap ninyo, inaapi. Kap ninyo, kasangga mo. Kap ninyo ay kalaban ng tiwali sa gobyerno. Good morning. Magandang umaga po sa inyo. Happy Monday. Ano bang date natin ngayon? February 9 na. Oo, ang bilis po ng araw, no? February 9, 2026. Putang ina, masakit pa rin yung dito ako sa tagiliran, sa Stepney. Ewan ko, hindi naman ako sumusubo. Oo, parang kang naiipit yung ano ko dito sa ugat ko. Putang ina. Ang hirap pag may stiff neck, mahigit 1 linggo na ito. Punyeta. Kap! Nanapkin ka po ba? Anong nanapkin? Putang ina mo ka. Okay. Sa mga first timer lamang po, ngayon lamang po nakapanood dito,
ngayon lamang po nakapasok sa ating live at ayaw nyo pong nakakarinig ng mga salitang putang ina, salitang tarantado ka, iho di puta ka, leche ka, paalala ko po ito. Alala, kung ikaw ay isang baguhan lamang dito sa aking channel, sa aking Facebook Live, sa aking YouTube Live, kung ayaw mong makarinig ng mga sumusunod na salita, pukin ang ina mo ka, hinayupa ka, gago ka, ulul ka, pendeho ka, leche ka, iho di puta ka, lumayas kayo rito sa aking live. Ako po ay hindi isang santong vlogger, ako po ay sadyang bastusin. Kaya lumayas kayo rito kung ayaw nyo makarinig ng mga salitang hindi nyo Ayun, nagsimula na tayo ng paalala natin ha. Ako po'y sadyang palamurang tao po, kaya wag na lang kayong manood dito. Okay? By the way, congratulations po sa mga taga-lungsod ng Caloocan City na kung saan kahapon po ata namahagi ng unit o binuksan na. Ang sabi nga kahapon ni Mayor Oka Malapitan, sinimulan na po natin ang pamamahagi ng housing unit sa Diparo resident para sa mga benepisaryo ng expended pambansang pabahay para sa Pilipino. Yan ang ayaw. Yan ang ayaw ni dating Mayor Oka, ni ex-Mayor Malonzo. Yung mga ganyan tipo na namamahagi ng bahay, ayaw ni Mayor yan. Oo, ni ex-Mayor Malonzo, ayaw na ayaw yan. Bakit kamo? Kasi pag nagbigay sila ng bahay, baka walang kitain. Di po ba? Kasi unang-una, ano bang kaso dati ni Mayor ni Malonzo? Graft and corruption. Alam mo, ex-Mayor, huwag kang magtataka kung bakit binoto muli sa huling pagkakataon si Mayor Malapitan ng mga taga-lungsod ng Caloocan. Simple, tugmang-tugma sa kanyang ipilido. Malapitan! Ibig sabihin, madaling kausap, madaling makita, madaling lapitan, at mabilis magpasya para sa kapakinabangan ng mga taga-lungsod ng Caloocan. Hindi yung putang inang iyan. Nung panahon mo ata, hindi naman ata ganyan, Mayor Malonzo. Tapos ngayon, kung ano mga sinasabi mo, kung gumawa ka ba ng mabuti, nung panahon mo, sin sana, umaani ka ng kabutihan din ngayon sa mga taong hinihingian mo ng boto. Sin sana, ikaw muli ang ihinalal nila para ikaw ay maging mayor ng Caloocan. Kaso hindi ka na hinalal Kasi nga, alam ng mga taga-Caloocan kung ano ang ratsyada mo, ano ang lakad mo. Kita mo nga, pati asawa mo, umaatungal na rin. Yung asawa mo ni Malonzo, atungal din ang atungal sa social media. Pero, pinakikinggan ba? Tinatawanan ka. Kasi alam nila na ang inyong mga personal na agenda ay iba. Hindi para sa kabutihan ng ating mga kababayan dyan. Tumakbo ka kayong kagawad kung manalo pa kayo. Tumakbo ka kayong kapitan. Baka, ewan ko lang, kung kayo ka tumakbo pagka mayor, konselor. Basura ang pinapuntahan ninyo, lalo pa siguro sa barangay level. Mayor, sometime, tignan mo rin sa sarili mo kung saan ka ba nagkamali. Ano ba ang dahilan kung bakit ka ikinatalo mo? At pag yun ay naisipan mo kung bakit, sabi nga sa kanta, saan ako nagkamali? Di ba? Yun ang isipin mo. Kaya hindi ka na manalo. Parang ito rin, yung isa rin babae sa Tarlac, na hindi naman taga-Tarlac. Kuda din ang kuda. Putak din ang putak ang puki ng inang babaeng yan. Kiyaw-kiyaw din ang kiyaw-kiyaw. Pero, hindi naman taga-Tarlac. May ebidensya ka pala labang kina Governor Christian Yap. May ebidensya ka pala labang kay dating Governor at dating Congressman Victor Yap. At kay Congressman Bong Rivera.
Bakit hindi mo dalhin sa korte? Bakit dinadala mo sa mga social media, pa-interview? Ang aga-aga pa para maggaganyan ka, madam. Ha? Tapos pag binakbakan ka sa social media, sasabihin mo bayaran. Ikaw nga itong bayaran, madam di ba pera? Ikaw nga itong pikon, maliban sa pikon, pukin ang ina mo ka, tarantata ka, gaga, inutil, putang ina mo araw-araw. Ha? Hindi ka ba nahihiya? Ha? Yung ipinel mong kaso nung kina Boy Evangelista, basura naman. Yung pinel mo si kay Cory Quirino, basura. Putang ina ka. Tapos kung magpagmalinis ka, akala mo napakatinumong hayop ka. Akala mo perpekto ka. Gaga. Kulang ka lamang sa antok. Putang ina ka. Tarantado ka. Gaga ka. Hinayupa ka. Ha? Putang inang babaeng to. Hindi mo nalang kalikutin ang susumong lawlaw na music. Ng Kanto Inyo, Ha? magkaisa tayo dito sa Di ating ba yung lawlaw mo? Kap Ninyo Yung suso mo, lawlaw na, pera. at kasaganaan Ina ka. para tayo makaraos sa pangkinabukasan. Lalo na yung mga kapogian. Tandaan ninyo, 20-20 lang, Kap Ninyo, Barsada, cute ang ina mo. Sa Barangay Chupaco, kanto ng Kanto Inyo, mayroon tayong kapamilyaan. Kabarkats at kapuso. Kap Ninyo, Barsaga, Sasok, Migayan, Reyna, napakasimpli't mahinhin, hindi Marunong magmula. Kasangga ng kabataan na malaki ang inaharap, lalo na yung mga pogiyan ng kanyang hinahanap. Tutulungan ni Kap Ninyo sa ginhawa at sa hirap upang kanilang maabot pinapangarap na ulap. Mga senior citizen, Kap Ninyo'y kaagapay, Kap Ninyo hindi niya Okay, magandang umaga po sa inyo lahat muli. Ito, may napanood akong video, nagsalita ang ating Vice President. Si Vice President Sara Duterte, nag-explanation siya nung isang araw tungkol po doon sa sinasabing ipinail na impeachment laban sa kanya. Bigyan lang natin to ng kunting komento. Bigyan lang natin to ng kunting kuro-kuro. Na kung saan ang sinasabi niya, wala daw substance. Wala daw kwenta ang papel na ipinail laban sa kanya na kung saan opisyal pang in-endorse ng Makabayan Black ang impeachment laban sa kanya. Pakinggan po muna natin kung ano ba yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte na walang substance. Pakinggan po natin. Mga kababayan, walang kredibilidad ang bayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Isang malinaw na indikasyon ng pampolitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Huwag nating kalimutan ang makasaysayang talumpati noong Agosto 2024 ni Risa Ontiveros, kung saan malinaw niyang inilahad ang tunay na motibo ng akbayan bilang isang grupo. At habang ang anak niya Ang sabi ni Sara Duterte, wala daw kwenta ang ipinail laban sa kanya. Dahil sa pampersonal na interes sa politika ni Risa Hontiveros na gusto daw maging Pangulo by 2028. Sa akin hindi. Hindi yun eh. Hindi yun ang point dito. Kung ikaw ay tanga, madali kang maniwala kay Sara Duterte. Ilang beses bang nagkaroon ng panawagan ang House of Representatives na magpaliwanag si Sara Duterte? Ilang beses siyang binigyan ng pagkakataon na i-explain niya kung saan niya dinala ang kwarta ng OBP. Ilang beses? Marami po. Ang dami niyang kaartihan sa buhay.
Hindi niya po ipinaliwanag isa-isa. Kung matatandaan po natin nung nakaraang taon, nung ipinail sa kanya ang impeachment na hindi natuloy, ilan ang kinuha niyang mga abogado na mga magagaling, mga kilalang abogado sa bansa natin para siya ay idepensa. Ilan? Mahigit sa 5. Ang Fortune, ang Narbasa, at yung iba pang magagaling na mga abogado, di kang pamilya sa ating bansa. Kinuha niya po yan para lamang idepensa siya kung sakaling matuloy ang impeachment. Sa isang tao na malinis at walang ginawang kabalbalan at wala kang ginawang bahid ng katiwalian, kahit isang abogado lang ang kinukuha mo, kung alam mo sa sarili mo na malinis ka, kayang-kaya ka nang idepensa ng isang abogado. Hindi mo kailangan ng abogado ng sangkatutak kung alam mo sa sarili mo na malinis ka. Pero, sangkatutak ang kinuha mo. Ang sabi nga natin, kung talagang malinis si Sarah, di sana in-explain niya na. Sana pinaliwanag niya na, one by one, nang matapos ang putang inang issue laban sa kanya. Pero hindi niya magawa. Bagkus puro siya kuda, puro siya paninira. Ngayon, sasabihin, pinupolitika siya, hinaharas siya, politikang tao ka. Di ba? Yung piratang mo na binantaan mo si Pangulong Marcos na ipapapatay, yung paratang mo na banta mo na papapatay si First Lady Lisa Araneta Marcos, at yung banta mo kay dating House Speaker Martin Romualdez na ipapapatay mo, mismong galing sa bunganga mo, mismong galing sa bibig mo ang pananalitang yan. Impeachable yan ang sinabi mong yan. Yan ang problema kay Sara Duterte. Abogata, pero hindi ginagamit ang kokote. Naturingan ka nag-aral, pero wala ka nito. Meron ka ng titulo bilang abogata. May titulo ka nga na nagtapos ka sa pagka-abogada. Pero, sa katotohanan, ang layo sa katotohanan na ikaw talaga ay isang abogada. Ang sabi nga kung ikaw ay taong malinis, hindi mo kailangan kung sino-sino. Ilang beses ka nagsasalita. Umami si Harry Roque. Pinagkatiwalaan ka ni Pangulong Marcos sa mag-caretaker sa Malacanang. Pagkatapos mag-caretaker, bigla ka sasama sa mga panawagan na Marcos resign. At sasabi at umami si Harry Roque na hanggat maaari huwag paalisin muna ang mga tao at palusubin na sa Malacanang. Oh. Yan ba ay masasabing hindi oportunista? O sabihin na natin, mataas ang rating mo. Yes, mataas. Pero sa katotohanan, ano ba ang nagawa mo bilang Vice President ng bansang ito? Ano ba ang nagawa mo? Manira ng manira sa gobyernong ito? Ha? Kumuda ng kumuda? Yan ba ang pinagmamayabang nyo ng mga puki ng ina yung mga DDS na mga bobo? Na mga inutil at mga tanga? Ha? Sa bagay, ang mga tanga hindi nila alam sa sarili nila na sila ay tanga. Ha? Samantalang si Marcos na sinasabi niyong mababang rating, siya pa rin ang Pangulo. Siya pa rin ang nagpapatakbo ng bansa at nadarama ng taong bayan ng kanyang ginagawa. Tapos ngayon na nasilip kayo at napailang kayo ng impeachment, sasabihin nyo, paninira ng gobyerno ang ginagawa sa inyo, pangaharas. Hindi yung pangaharas. Hindi pangaharas. Gusto namin ng katotohanan. Tapos itong si Sarah, ang daming binigay na panahon na mag-explain.
Ito nga, may napanood ako nung isang araw kay Bubbles Kunanan. Ang sabi, willing na raw si Sarang magsalita. Willing na raw mag-testify at ipapaliwanag kung sino si Mary Grace Piatos. Ito ang tanong dyan. Ayon sa mga congressman, kila Congressman Joel Chua, si Congressman Joel Chua nagsalita nung dati na walang pangalan sa autistic o sa census na Mary Grace Piatos. Walang nakaregister sa birth certificate. Ang tanong, bakit pinayagan ng bangko na maglabas ng pondo na nakapangalan doon kay Mary Grace Piatos na wala naman palang pangalan sa autistic o sa census? Di ba bawal yun? Mag-withdraw ka nga lang sa bangko, sang katutak na ID ang ikukunin sa'yo? Yung pa kayang maglalagay ka ng pangalan doon na alias? Si Wishy! Ipaliwanag nyo kung sino si Wishy! Ipaliwanag nyo nga! Tapos sasabihin, si Piatos, ipapaliwanag na, kaputang inahan talaga. Saan nyo nakuha ang katarantaduhan yan? Kap, tahol ka na naman ng tahol. Ulol mo, wala kang pakialam. Iho di puta ka. Ha? Tumahol ka rin, kumaukyaw ka rin, hindot ka. Ha? Dito po makikita mga kababayan na ang pagpapile ng impeachment kay Sara Duterte ay tunay na buhay ang diwa ng EDSA. Buhay ang demokrasya sa ating bansang Pilipinas. Ang sabi nga nung dating congressman na si Mike Defensor, marsyalo na daw. Pero matatawa ka mga kababayan na marsyalo na daw. Sabi ni Mike Defensor, pero kuda ng kuda yung mama. Salita ng salita ng kung ano-ano na paninira sa gobyerno. Pero hindi nadampot. Ang pagkakaalam ko, pag marsyalo, bawal kang magsalita laban sa gobyerno. Ginagawa ba tayong mga tanga ng mga putang inang to? Ha? Ginagawa ba tayong tanga? Ha? Kap, anong masasabi mo? Ket Marvin Romero, putang ina mo! Araw-araw, yan ang masasabi ko sa'yo, tarantado ka. Ket Marvin Romero, yan ang tanong mo, anong masasabi ko? Putang ina mo, araw-araw. Dahil bobo ka rin, mangmang ka rin. Ha? Kaya mga kababayan, huwag tayong nagpapaniwala sa mga tao na gustong ilagay si Sara. Sinasabi niyo, korupsyon, tiwali sa Marcos administration. Yung pinagtatanggol niyo si Sara. Kurap din naman. O sino ipapalit kay Pangulong Marcos? Isang kurap din? Naku po, ano nangyayari yan? Gantihan. Tapos nung nagsalita si Mayor Isko Moreno, yung nagsalita si Mayor Isko Moreno in favor kay Pangulong Marcos. Inatake ninyo si Manila Isko Moreno. Ang mga pinagsasabi ninyo na hindi rin makain, bayaran, balimbing si Isko Moreno, sinasabi ninyo. Putang ina ninyo, bakit? Alam nyo ba ang nararamdaman? Alam nyo ba yung ginawa ni Pangulong Marcos sa City of Manila? Todo suporta siya kay Yorme. Natural! Naramdaman ni Yorme Isko Moreno yung pagsuporta ni Pangulong Marcos. Natural, bibalik kanya ng pusong pagsusuporta. Ngayon, itong mga putang inang tong mga Duterte na to, galit na galit. Dahil kesyo daw walang utang na loob. Hanapin natin yun. Hanapin natin yung video na to na nagsalita siya. Na kung saan nag-explain. Ito. Yan.
suporta Yan. sa pamahalaang lokal. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bansa. Yan. Maraming salamat po, Mr. President. Yan. Yan ang kinagalit ang mga tangat-bobong DDS supporter. May mga kilala ko dyan na mga dating iskonyan vlogger. Na mga Duterte ngayon. Galit na galit sila umatake kay Yorme. Hindi nila matanggap na yung kanilang sinuportahan na si Mayor Isko Moreno ay iba ang ihip ng sinusuportahan ngayon na si Pangulong Marcos. Ito yung kinakagalit nila. Pakinggan nyo. Isyong pangkalusugan, lalo na sa mga pampublikong institusyon. This project reflects the government's strategic investment in human capital development, building not just structures but a future-ready healthcare workforce for Manila and the rest of the country. Sa mga oras po nakikita natin ang Pangulo kasama ang opisyal ng lungsod ng Maynila at sa pangunguna ng kanilang alkalde, Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, habang pinapakita sa Pangulo ang project briefing na naglalaman Sir, gusto nyo? is known as one Daling center ng mga medical team. Gaya na sabi ng PLM, ito yung mga kailangan nila para mag-mas dito sa hospital ng Maynila. That's quality education in the city of Manila, Pamantasan, Luzon ng Manila. Good morning. Ito ang ikinagalit lalo ng mga Duterte kay Manila Mayor Isko Moreno. Yung todo pasalamat si Yorme kay Pangulong Marcos. Ako po mga kababayan ha, hindi po ako BBM. Ang sinuportahan ko po noong 2022 election ay si Manila Mayor Isko Moreno. At proud ako sa kanya na siya muli ay naging mayor ng City of Manila. Ha? Siya po ay, ako po ay happy sa kanya. Ito, pakinggan niyo yung sinasabi ni Mayor Isko. Una po ay, Ginoong Pangulo, ako ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyo sa patuloy na pagtulong nyo at suporta sa pamahalaang lokal. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bansa. Maraming salamat po, Mr. President. Ito'y patuloy na inyong pagsuporta sa pagpapalakas ng kakayanan ng lokal na pamahalaan na tugunan ng pangangailangan ng ating mamamayan. Lalo na pagdating sa serbisyong pangkalusugan. Kompleto ka na, Mr. President. Zero billing. Narinig nyo? Isang katunggalin ni Pangulong Marcos tong eleksyon. Pinupuri siya! Bakit siya pinupuri ni Manila Mayor Isko Moreno? Kasi nakita ni Yorme ang pagmamalasakit ni Pangulong Marcos sa lungsod ng Maynila. At hindi lang sa lungsod ng Maynila ginawa ni Pangulong Marcos, pati sa ibang bansa, pati sa ibang mga kababayan natin na OFW, pati sa ibang lugar sa ating bansang Pilipinas. Ramdam ni Mayor Isko Moreno. Anong gusto ng mga putang ng mga DDS? Tayo-tayong mga Pilipino, mag-away-away? Ha? Yan ang gusto. Ito po, off the record po ito mga kababayan ha. Hindi po ito mapapasinungalingan. January 6 po, nandoon ako kay Mayor Isko Moreno noong January 6. Dispiras ng aking birthday. Dispiras po ng birthday ko. Alam niyo, nakapag-usap kami one-on-one ni Yorme. Kaming dalawa lang sa kwarto niya. Kami sa opisina niya. Sabi niya nga, alam mo ninyo, napanood ko yung vlog mo na kung saan nagsalita ka about sa akin na kung saan dinidepensa mo ako. Yun ang sabi ni Yorme. Ako yung nagpapasalamat sa iyo. Kasi kahit papaano na hindi ka na madalas dito sa Maynila, nakikita mo yung gawa ko. At totoo yung sinabi mo, ninyo, malaki ang naitulong ni Pangulong Marcos dito sa lungsod ko. Malaki ang binaba niyang mga proyekto. Anong gustong gawin ng mga DDS? Ito pagkakasabi ni Yorme sa akin ha, malaki ang ibinigay ni Pangulong Marcos na tulong dito sa ating mamamayan sa Maynila. Anong gusto ng mga DDS? Awayin ko si Pangulong Marcos? Hindi ko pa sasalamatan? Hindi naman ako humingi kay Pangulong Marcos. Bagkus siya ang nagkusang nagbibigay ng mga proyekto dito. Pero sagot ko nga, may matinig ko nilang sagutin. Para saan? Pilipino tayo, Pilipino mga yan. Hindi lang sila nakakaunawa. Hindi lang nila makita yung magandang ginagawa ni Pangulong Marcos ng pagdamay sa talunsod ng Maynila. Yun ang nagustuhan ko lalo kay Yorme.
yung marunong siya magpasalamat sa taong nakatulong sa kanya kahit paano. Total, hindi tulong yun. Obligasyon ng Pangulo yun na damayan lahat kapartido mo, kalaban mo sa politiko. Dahil ikaw ang Pangulo, tutulong ka. Parang ginagawa ni Pangulong Marcos kahit ang lungsod ng Davao. Meron siyang binabagsak na mga proyekto. Meron siyang binagsak na mga project. Pero nagpasalamat ba si Baste Duterte? Wala kang maririnig kung hindi putang ina ang maririnig mo. Puro paninira ang ginagawa ni Baste. Diba? Hindi man humihingi ng pasasalamat ang Pangulo. Pero, tumutulong pa rin. Pero anong binabalik ng mga tarantado ng mga walang utang na loob? Puro paninira. At least itong si Mayor Isko Moreno na sinasabi ng mga tarantado na balingding, marunong magpasalamat na appreciate niya ang tulong ng national government sa kanyang lugar. O so what ngayon kung sinuportahan ni Sara Duterte itong si Yorme? So what kung isinuportahan niya? Porque ba sinuportahan ni Sara Duterte si Yorme? Eh kailangan lumuhod ng lumuhod si Mayor Isko Moreno? Yan ang hindi naiisip ng mga tangang mga DDS na dating nag-isko ng mga tangat bobo. Ewan ko kung bakit nagkantuta ng mga magulang ninyo at ang nilabas ang mga katulad yung mga mungguloy at mga bobo, mga buwaka ng ina ninyo. Ha? Kaya kay Mayor Isko Moreno, keep up the good work. Congrats sa'yo, Mayor. Dahil pagpapatunay na marunong kang magpahalaga sa mga taong tumutulong sa'yo. Alam nyo, kahit anong galing ng isang mayor, isang politiko, kung hindi ka marunong magpakumbaba at hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob at hindi ka marunong, mag-appreciate sa mga taong nakapalibot sa'yo, hindi masasabing magaling. Pero sa ginagawa ni Manila Isko Moreno, na kahit kalaban niya sa politika, itong si Pangulong Marcos, pinakita niya na siya'y marunong magpasalamat sa mga tao. Pero itong si Sara Duterte, walang alam kung hindi magpaawa effect. Magpaawa. Kita nyo na lang, si dating House Speaker Martin Romualdez, kung ano-anong ay inaakusa, kung ano-anong mga pinagsasabi. Bumaba siya. Hindi naman siya inubligang bumaba, mag-resign bilang House Speaker. Pero na siya nagpakumbaba. Si dating Department of Justice Secretary, Crispin Remulla, todo atake kayo, pinalabas nyo, malala ang sakit, pinalabas ninyo, mamamatay na yung tao. Pero anong nangyari? Malakas pa sa kalabaw, mga putang ina ninyo. Ganyan kayo kamangmang, ganyan kayo kabobo. Tuwang-tuwa kayo. Di ba? Samantalang yung isang defender ninyo na si Jason Sa na ang kaso as tapador, putang inang yan, aminado, 1 milyon ang kanyang binabayad sa kanya para ipagtanggol siya. Ipagtanggol niya ang mga Duterte. As consultant, 1 milyon. Tapos nagpapakalat ng fake news sa mga puki ng inang yan. Ganyan kayo kagago, mga buwaka ng ina ninyo. Gusto nyo magwatak-watak tayo sa bansang ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. At higit sa lahat sa mga basher ko, putang ina ninyo araw-araw. Barangay Chupaco, sa kanto ng Kanto Inyo. Magkaisa tayo dito sa ating kapitan, Kap Ninyo, para sa kaunlaran. At I love you guys! Happy Monday! Kinabukasan, lalo na yung mga kapogian. Tandaan ninyo, 20-20 lang, Kap Ninyo, Barsada, yun ang ina mo. Sa Barangay Chupaco, kanto ng Kanto Inyo, mayroon tayong kapamilya, Tabarkats at kapuso, la 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 la. We love you all!